Ano ang kailangan kong malaman? Ang lahat-lahat, seryosong sabi nito. Anong lahat-lahat? At saka sino ka ba? I'm Homer, isa ako sa mga kumidnap dati kay Agnes, yun yung araw na nagalit ka sa kanya at nagkahiwalay kayo. Bakit mo alam yun? At saka nakidnap, si Agbiz, nakidnap, nagpapatawa ka ba? Totoo ang sinabi ko, kanidnap namin siya, napag-utusan lang at kailangan ko ng pera noon kaya pumayag ako. Bakit? Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naalala mo yung pinadalang pictures at video sa'yo? Ako yung lalaking yon. Ako yung kasama ni Agnes sa picture na yon. Hindi ko na siya pinatapos at sinuntok ko na siya. I'm gonna kill this bastard. You asshole, nasa ibabaw niya ako at pinagsusuntok ko siya, pero natigilan ako. Pero lahat ng nasa pictures at video ay hindi totoo. Kinabahan ako sa sinabi nito at sobrang lakas ng kabig ng dibdib ko. Ano bang sinasabi mo? Totoo yun? Totoo, may video pa nga eh, nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Biktima lang si Agnes, biktima lang siya, walang nangyari sa amin at yung video edited yon. Hindi yun totoo, pinatulog namin siya at ginawa yung plano. Paggising niya, nasa school niyo na siya noon. Wala siyang alam kung anong nangyari sa kanya noon. Raven, inosente si Agnes. Totoo ang sinasabi ko, ang totoo niyang nakausap ko na si Agnes noon. Sinabi ko sa kanya lahat-lahat. At sinabi ko ding sasabihin ko sa iyo itong nalalaman ko. Pero pag-alis na pag-alis Agnes may dumating na mga lalaki at binugbog ako. Napuruhan ako noon, na-hospital ako. Matagal akong nasa ospital at nagpapagaling kaya ngayon ko lang ito nasabi. Mahabang linta niya nito. No, you're lying, yan na lang ang nasabi ko dahil kapag lahat ito ay totoo hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi, Raven, totoo ito, wala siyang kasalanan sa iyo at lalong-lalong hindi kanya niloko, mahal ka niya, sobrang mahal ka niya, kaya hindi niya magagawang lokohin ka, pamatak yung luha ko. Yung voice record, ano yun? Hindi ko alam yun. Bakit hindi mo alam? Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yun? Si Morena, siya ang may plano nun, plinano niya lahat yun. Siya ang dahilan ng lahat, inutusan niya kaming gawin yun. Para mapasa kanya ka, bakit ganito itong nararamdaman ko at wala akong alam sa voice record, maniwala ka. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sa bagay, sa asawa mo nga wala kang tiwala, sa akin pa kaya, pero nasa sayo na lang kung maniniwala ka o hindi. Basta ako, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Pagkasabi niya nun lumakad na siya palayo. Sinuntok ko yung lupa, parang wala akong nararamdamang sakit, namanhid na ata ako, naguguluhan ako, parang lahat ng galit ko biglang nawala at napalitan yun ng lungkot at guilt. Pero kailangan kong makasiguro kung tama yung sinasabi niya, isa lang ang dapat kong gawin. Pero paano kung tama yung sinabi niya, anong gagawin ko? Hindi ko alam. Nagising si Agnes na puro puti ang nakikita niya. Wala naman siguro ako sa langit, di ba? Napilingon ako sa tabi ko, may nakayukong lalaki at hawak ang kamay ko. Napangiti na lang ako nang mapagtanto kong si Kerwin ito. Buti pa siya, binabantayan at iniingatan ako, pero yung iba, binabaliwala at tinatapon lang ako na parang basura. Hinawakan ko ang kamay ni Kerwin, dahilan para magising siya. Thanks God you're awake, ninitian ko lang siya. Parang siya yung asawa ko, siya yung nagtiyatsaga na bantayan ako dito. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. I secretly smile. Anong nararamdaman mo? Tinuro ko yung bandang dibdib kung saan nandoon yung puso ko. Masakit na naman ito, pagkasabi ko noon tumulo na yung luha ko. Ano na namang ginawa ng lalaking yun sa'yo? Tell me. Kerwin, nabuntis niya yung Morena. Sabihin pa lang, nahihirapan na ako, paano pa kaya ang tanggapin? Hindi ko kaya, Sash, don't cry, ang pangit mo na lalo oh. Anong gagawin ko, pag kaya mo pa, kumapit ka, pag hindi nabitawan mo na, kaya ko pa ba? Siguro nga hindi ko na kaya, suko na ako, pero kailangan kong iparamdam lahat sa kanya, lahat ng ipinaramdam niya sa akin. Sisiguraduhin kong magsisisi siya, pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya. Ayoko na Kerwin, pero bago ko siya bitawan kailangan na yan maramdaman lahat ng pinaramdam niya sa akin Kerwin, sisiguraduhin kong magsisisi siya, mariin, at puno ng galit na sabi ko. Pero, pinutol ko siya, just shut up okay?
I'm allowed to dislike somebody who hurt me much. Gigil na sabi ko. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. Hindi ko na makontrol tong nararamdaman ko. I know Kerwin, alam mo bang mas nadadagdagan itong galit na meron ako sa kanya? Alam mo kung bakit? Kasi kung kailan kailangan ko siya, wala siya. Hindi man lang siya dumalaw dito para kamustahin ako. Napakabuting asawa niya, grabe, she said with note of sarcasm. Ni hindi niya man lang naalala na may asawa siya. Wala man lang ba siyang konting pag-aalala sa akin, nung nalaman niyang naaksidente ako? Siguro masaya pa yon. Siguro nagpapakasaya na yun ngayon kasama yung babae niya at yung magiging anak niya. And then, tears fell from her eyes. Agnea, pinutol niya ang sasabihin ko. I hate myself when I start crying in front of someone, she bitterly said. Hindi ko kaya natingnan yung taong mahal ko na umiiyak. Hindi ko kaya na makita siyang nahihirapan at nasasaktan ng ganito. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. I'm not someone else, I'm your best friend. Gusto kong malaman niya na hindi siya nag-iisa. Gusto kong maramdaman niya na may nagmamahal pang iba sa kanya. Pero hindi ko alam kung manhid ba siya, o talagang pag nagmamahal ka wala ka ng iba pang makikita kundi yung taong mahal mo. Napabuntong hininga na lang ako. Kailan kaya ako makakaamin sa iyo, Agnes? Kailan kaya? Yeah, you're my best friend, right? So always support me to what I want to do. Napakalas ako ng yakap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong makitang nagsisisi si Raven. Gusto kong malaman niya yung totoo at pag nalaman niya yun, alam kong pagsisisihan niya yung mga ginawang kagaguhan niya. I promise he will regret all of this shits. And then she smirked. Agnes, stop that. At muli niya akong pinutol sa sinabi. Shut up, Kerwin, just sit here and relax. Mapaglaro niyang sabi. Napailing na lang ako sa sinabi niya para naman akong tuta neto. I'm not a dog, okay? She just laughed. God, bakit ba mahal ko itong babaeng ito? Haha, ikaw pala, Kerwin, nagpout lang ako. See, para kang tuta, ang cute mo, halika nga dito, kukurutin ko yung pisngi mo, ha? Halika baby, kanta ko, dinugtungan ko lang yung sinabi niya, hindi ako bakla alam ko lang talaga ang kanta na yun dahil lagi kong naririnig na kinakanta ng kapatid ko. Ganyan ka bakla, Kerwin, binigyan ko siya ng bored look. Talaga, Agnes, talaga? Oo, bakla, mapaglaro akong ngumiti sa kanya. Papatunayan ko sa'yo na hindi ako bakla, I'm gonna kiss you, in your lips. Tapos tumingin ako sa labi niya at ngumiti. Unti-unti kong nilapit yung mukha ko sa mukha niya. Pero napahinto ako nang magsalita ito, ang paghalik sa isang babae ay hindi magpapatunay sa iyong tunay na pagkalalaki, okay, basag ako dun. Okay, talo na ako, humiga na siya at nagkumot hanggang leeg, tinitigan ko lang siya. Ganda talaga ng mahal ko, bigla akong na-curious kaya naman nagtanong ako na ikabigla niya. Hanggang ngayon ba umaasa ka na babalik kayo sa dati? Alam niya kung sinong siya ang tinutukoy ko. Hindi na ako umaasa pa, hindi na dapat, walang emosyong sabi niya, bakit ko ba tinanong yun? Malamang hindi na, sa galit ba naman na meron siya ngayon? Bigla kong naalala na pumunta pala dito si Raven nung araw na naaksidente siya. Nga pala, si Raven pumunta siya dito nung isang araw, nung araw na naaksidente ka kaso saglit lang. Stop, I don't want to hear that jerk name again and I don't want to talk about him. To my son. Ex-husband, it's been a week, nandito na kami ngayon sa bahay nila Agnes, nakauwi na siya, wala na yung mga sugat niya, mabuti na lang at hindi nagpeklat. At kung tatanong niyo kung nasaan yung asawa na hindi man lang dumalaw o sumilip man lang kay Agnes, hindi man lang tumawag o kung ano pa, sa isang linggo na pagstay ni Agnes sa ospital, hindi siya nagpakita o nagparamdam lang, baka naman nagpapakasaya yun dahil walang Agnes na magbabante sa kanya. Hindi man lang naalala na may asawa siya. Pero hindi naman siya hinahanap ni Agnes, tuwing babanggitin ko ang pangalan ng lalaking yun sa kanya ang laging sabi, shut up Kerwin lang ang sinasabi niya, mabuti na yun, kesa sa nakikita ko siyang umiiyak at nasasaktan, mas mabuti nang parang wala siyang pakialam sa asawa niya or should I say soon to be her ex-husband. And yes, sinabi niya sa akin na makikipaghiwalay na siya, pero bago daw yun, may kailangan siyang gawin. Hindi ko alam kung ano yung kailangan niyang gawin pero sa tuwing tatanungin ko siya
iniiba niya ang usapan. Kerwin, tulala ka na naman, she said and yamakap sa akin, walang mali siya ito, nakasanayan na namin yung ganyan, pero sa tuwing gagawin niya yan bumibilis yung pintig ng puso ko at bigla na lang akong mapapangiti, feeling ko, ako yung asawa niya, feeling ko, ako yung mahal niya pero, feeling ko lang yun. Ano may iniisip lang, nauutal kong sabi, nakaupo kami ngayon sa sofa nila, wala dito yung asawa niya. Nagulat ako nang bigla niya akong sinundot sa tagiliran. Yung crush mo no, hinarap ko siya, sobrang lapit namin sa isa't isa. Hindi yung crush ko yung iniisip ko, sino pala, nag-iwas ako ng tingin at napalunok. Yung taong mahal ko, talaga, may mahal ka, sino yun, pakantang tanong niya, napatawa na lang ako ng mahina at nagsalita. Ikaw, tiningnan ko siya diretso sa mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit ayun yung lumabas sa bibig ko. Haha, hindi ko na siya pinatapos kasi alam kong tatawanan niya lang ako. Seryoso ako Agnes, ikaw yung mahal ko, seryosong sabi ko, bahagya siyang lumayo sa akin. Ayan ang kinakatakutan ko, ang lumayo siya. Kerwin, huwag kang ganyan, hindi ko na siya pinatapos. Hahaha, Agnes, I'm just kidding, ang cute mo kasi pag ganyan ka. Ayan ang nasabi ko, kasi alam kong lalayuan niya ako pag nalaman niya kung ano yung totoong nararamdaman ko. Alam kong may ilang siya sa akin kaya, palihim ko siyang iniibig, ayoko siyang malayo sa akin. Kasi naman Kerwin wag kasi ganun, napalunok na naman ako, tumayo na ako. Agnes ang pangit mo mag-pout, hindi bagay sa'yo, pang-aasar ko sa kanya, wala na yung awkward kanina, hindi na siya naiilang sa akin. Hindi kaya ang cute-cute ko nga, lalo niya pang hinaban yung uso niya, nag-iwas na lang ako ng tingin, gusto ko siyang halikan. Wala pa ba yung asawa? Halika Kerwin, lutuan mo ako please. Ayan na naman siya, iniiba niya yung usapan pagtungkol sa asawa na niya pero hindi ako nakinig sa kanya at seryosong tumingin dito. Agnes, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Napakawalan at iwan na siya, biglang nagbago yung aura niya. Bigla na lang lumamig yung tingin niya sa akin. Ang pagpapakawala sa mga negatibong tao ay hindi nangangahulugan na hindi mo sila mahal, ang ibig sabihin lang nito ay mahal mo ang iyong sarili, malamig na sabi niya. Galit ka lang kaya mo nasasabi, Kerwin I love him but I love myself too, hindi sa lahat ng oras sa kanya lang umiikot yung mundo ko. Naawa na ako sa sarili ko, oo galit ako pero alam ko kung ano yung sinasabi ko at mas lalong alam ko kung ano yung mga gagawin ko. Kerwin, para sa akin din itong ginagawa ko. Para sa sarili ko, I saw anger in her eyes at lahat ng ito ay kasalanan ng lalaking yun. Kung hindi niya lang sana niloko ang asawa niya, kung nagtiwala lang sana siya. Agnes, hahayaan kita sa gagawin mo, pero please wag na wag mong pagsisisihan itong lahat. Seryoso lang akong nakatingin habang siya ay puno ng galit ang mga mata. Hinding-hindi Kerwin, hinding-hindi ako magsisisi. Pagkasabi niya noon ay dumiretso na siya sa dining at kinain yung mga binili namin kanina. Sorry, ayun na lang ang nasabi ay, bakit ka nag-so sorry? Kasi nangingialam ako, pinapakialaman ko yung mga desisyon mo, kaya sorry, nakayuko lang ako habang sinasabi yun. Hahaha, ano ka ba Kerwin, tara nga dito, syempre okay lang na pakialaman mo ang mga desisyon ko kasi best friend kita. Best friend, ayan lang ako para sa kanya, isa akong friend zone. Haha, kain na lang tayo, kumain na kami, siya ayun bumalik na sa dating ugali niya, mas gusto ko pang ganyan siya kesa kanina, gusto kong lagi siyang nakangiti. Kerwin, matuno ako, ngumiti na lang ako sa kanya at nagpatuloy lang sa pagkain. Natapos na kami sa pagkain at ako ay pinapauwi na niya. Kerwin, uwi ka na, pahinga ka naman ang pangit-pangit mo na, ano ba yan gusto pa kitang makasama ayoko pa babantayan pa kita pagmamaktol ko. Kerwin, wag nang makulit, kaya ko na yung sarili ko, okay, magaling na ako, pahinga ka na please baka ikaw pa yung magkasakit niyan ayan na naman siya. O sige na uuwi na ako, basta tawagan mo lang ako pag may kailangan ka, okay, magpahinga ka na din at wag kang magpapagod, okay, sige na umakyat ka na. Ako na lang magsasara ng gate nyo. Okay, bye-bye ingat, then she kissed me on my cheek, sayang dapat lips
Umakyat na siya at pumasok sa kwarto niya. Ako, eto lalabas na dapat nang makita ko si Raven sa pintuan at lasing. Oh, buhay ka pa pala, nakangising sabi ko pero hindi niya ako pinansin at naglakad lang. Pero bago siya makalayo may sinabi akong nagpa-into sa kanya. You never know what you have until you lose it, and once you lose it you can never back it. Hanggang ngayon iniisip ko pa din yung mga sinabi sa akin nung Kerwin na yon. Hindi ko alam pero simpleng salita ang lakas ng epekto sa akin. Kung itatanong nyo kung nasaan ako sa isang linggo na ito, nasa bar nila Quintin nandoon ako araw-araw, gusto kong makalimutan yung sinabi nung Jomer sa akin, hindi ko alam ang gagawin ko sa sarili ko pag nalaman kong walang kasalanan si Agnes, hindi ko alam. Nang dahil doon sa nalaman ko, hindi ko nadadalaw si Agnes sa ospital, ni hindi ko man lang nasilip, kasi pag nakikita ko siya nasasaktan ako. Ang timang ko, kailangan kong malaman yung totoo, yung lahat-lahat ng nangyari, magalit na kayo sa akin kahit gusto kong maniwala doon sa Homer na yon, kailangan ko pa ding makasiguro, isa lang ang dapat kong gawin. Pero paano pag totoo yun? Paano pag wala siyang kasalanan? Hindi ko alam ang gagawin ko. You never know what you have until you lose it, and once you lose it hindi mo na maibabalik. Tumulo yung luha ko, pag naalala ko yung sinabi nung Kerwin na yon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon pero, nakaramdam ako ng kaba, kinabahan ako sa sinabi niya, yeah, I never know what I have until you lose it, but, ano yung mawawala ko, at ano yung hindi ko na makukuha? Siguro, hindi ano, kundi sino. Ayokong isipin kung sino yung sino na yun, but hindi ko mapigilan. Ayokong isipin siya yun, pero eto ako ngayon, naiisip yun, ang gulo ko. Sa loob ng isang linggo, isang beses ko palang siyang nakita noon, at yun yung araw na naaksidente siya, hindi ko na siya nakikita, hindi ko alam kung umiiwas lang siya sa akin o ano. Hindi bagay sa akin tong pagdadrama, pero hindi ko maiwasang hindi magdrama. Nalulungkot ako kasi ako yung asawa niya pero ibang tao yung kasama niya. Ganon din siguro yung nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Ang timang ko naman kasi, hindi iba ang kasama niya kung nandoon ako sa tabi niya. Nauuhaw ako kakadrama ko, bumaba ako para kumuha ng tubig pero naabutan ko siya sa dining kumakaing mag-isa. Dati, hindi siya kumakain nang hindi ako tinatawag o niyayaya. Kahit tanggihan ko siya at least niyayaya niya akong kumain pero ngayon, kahit wala ako kaya niyang mag-isa, yung hindi na niya ako kailangang tawagin, yung kahit wala ako, kaya niya pa din. Napatingin siya sa akin, bigla akong nanlamig sa mga tingin niya, simpleng tingin pero nakakakilabot, yung tingin parang walang Ryan sa mundo, mas lumala siya ngayon. Dati kahit ganyan siya, kakausapin niya ako, pero ngayon, wala, hindi niya ako kinausap. Basta na lang siyang tumingin at kumain ulit, hindi ako sanay sa pakikitungo niya sa akin, mas gusto ko yung dating siya. Agnes, bigla na lang siyang tumayo at naglakad papalapit sa akin, no, hindi sa akin, naglakad siya papaakyat. Hindi niya ako kinausap, hindi ko alam pero nakita ko na lang yung sarili kong yakap siya. Backhug, pinaharap ko siya sa akin at niyakap ulit, sabik na sabik ako sa kanya, nagpumiglas siya sa akin at sinigawan ako. Ano bang ginagawa mo? Inis na inis niyang sabi at yung tingin niya. Gusto ko lang malaman, know what Raven, kung lamaan di ba ko, o kung ilang lalaki ang nakakama sa akin, ano Raven? No, hindi yun Agnes, sobrang lamig ng tingin niya sa akin. Talaga, hindi yun, wow, may bago kang tanong, ano naman ba yun? Kung birhen pa ako, hindi na, alam mo yan, ikaw na yung nagsabi, hindi kita kailangan, simula ngayon, wala nang pakialamanan, wala na, gawin mo yung gusto mong gawin at gagawin ko yung gusto kong gawin, at pwede ba, wag na wag mo akong kakausapin, at isa pa, yung anak mo kay Morena, mahal mo yun, di ba, mahal mo, di ba, dun ka shit, hindi kita kailangan dito, wag kang mag-alala, hindi pa naman malalaman nila mom yung mga kitimangan mo. Agnes, ano pa, ano, may balak kang magsumbong, hindi nila pwedeng malaman yun, bigla na lang nag-init yung ulo ko sa mga sinabi niya, itatanong ko lang naman kung okay lang siya pero kung ano-ano nang sinabi. Pag galit ka, sinusuyo kita, pero pag ako galit, galit ka din. Wala akong balak magsumbong kasi, malalaman at malalaman din nila, pagkatapos niyang sabihin yun pumasok na siya sa kwarto niya.
Malalaman, hindi naman nila malalaman yun kung walang nagsabi, di ba? Ano ba itong gulong ta? Umakyat na akong pataas at pinasok ko yung kwarto niya. Nakita ko siyang walang suot na t-shirt. Lumingon siya sa akin with her cold stare. Bakit biglang uminit? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, parang wala lang sa kanya na shirtless siya at walang po siyang hindi niya ba alam na lalaki ako? Nakikita ko yung back niya. Wala, nagsuot na siya at nakangising lumapit sa akin. Hot ko no, huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang nakakita niyan, yung iba pa nga, lahat she smirked again, bigla na lang ako nakaramdam ng galit, asawa ko siya pero. Wala kang karapatang magalit, ikaw nga nakabuntis pa ako, don't worry di ako gagaya sa'yo, akala ko ayun lang yung sasabihin niya pero. Timang ka kasi, hindi ka nag-iingat, so get lost. Nandito ako ngayon sa bar, well ano pa nga bang ginagawa dito? Bro kamusta kayo ng asawa mo, bakit ba lagi na lang tatanong ng tanong? Stop asking me, umupo na ako sa isa sa mga high stool dito at nag-order. Bigyan mo ako ng isang hard one man, I said binigyan niya ako. I took it and immediately drink it. Tahimik lang akong umiinom dito nang may umupo na dalawang babae sa tabi ko, yung isa mukhang manika. Yung isa naman ang payat pero maganda, pamilyar sila sa akin, hindi nila ako napansin kaya tinuloy ko na lang ang pag-inom. Kathy, nakita ko si Agnes dito kanina, ang gorgeous, she's wearing a red dress. Hindi ko na nilapitan kasi alam mo na, baka galit pa siya. Hi, kung sana hindi natin yun ginawa edi sana ayos pa tayong tatlo. Hi, napatingin ako sa kanila, nabanggit nila yung pangalan ni Agnes, malay ko ba? Maraming may pangalan ng ganun. Tapos, hindi pa natin nasasabi dun sa, napatingin sa akin yung isang babaeng mukhang Barbie. Raven, nanlalaki yung mga mata niya, at ako ba tinatawag neto? Humarap yung payat na maganda, my God, salamat naman at natsyempohan ka namin dito. Ha? Ano daw? Tinuro ko yung sarili ko, teka ako ba? Nagtatakang tanong ko. May iba pa bang Ryan dito? Abat itong payat palaban. Hindi ko na lang sila pinansin at tinuloy na lang ang pag-inom pero. Hoy, may kailangan kang malaman, huwag kang feeling gwapo. Ano daw, ako feeling gwapo, gwapo naman talaga ako. Ano bang kailangan nyo, pasiga kung sabi, huwag kang ang sumigaw, may kailangan kang malaman tungkol kay Agnes sa nakaraan nyo sa voice record na yun, natigilan ako sa sinabi nung mukhang Barbie, paano nila nalaman ang mga yun? Bakit nila kilala si Agnea? Anong alam nyo doon? Sabihin nyo, kami yung best friends ni Agnes dati, hindi mo ba natatandaan? Ako si Kathy at siya si Chantel, tinitigan ko silang mabuti, oo nga, kaya pala sila pamilyar sa akin. Kami yung nagpadala ng voice record sa iyo pero maniwala ka, hindi totoo yung mga narinig mo doon, mahal ka ni Agnes, sobrang mahal, nakita kong nagtutubig yung mga mata nila. Lahat ng sinabi niya noon, kabaligtaran yun Ryan. Ibig sabihin, mahal ka niya at hindi niya kayang mawala ka sa kanya. Sorry, kami yung nag-record noon pero maniwala ka. Hindi totoo lahat ng narinig mo doon, pinilit namin siyang maglaro noon. Wala siyang alam na nire-record namin yung mga sinasabi niya. Pinilit namin siya na sabihin niya yung nararamdaman niya sa'yo, pero sinabi namin na baligtarin. Kunwari hindi ka niya mahal pero ang totoo mahal ka niya. Nung una ayaw niya kasi hindi niya kayang sabihin yun pero hindi kami nagpatalo. Pinilit namin siya at ayun na sabi niya yun, nagugilty kami, kasi sobrang bait sa amin ni Agnes, may nag-blackmail sa amin, sinabi niyang ipapapatay niya yung mga boyfriend namin pag hindi namin ginawa yun, natakot kami. Masyado naming mahal yung mga boyfriend namin kaya namin nagawa yun sa dati naming kaibigan, sana mapatawad niyo kami. Hindi ako makapagsalita sa malaman ko, naramdaman kong basa ang pisngi ko, tumulo yung luha ko. My Agnes, I'm sorry, umalis na kayo, sabi ko sa dalawang babaeng nandito. Okay, pero please sana magkaayos na kayo ni Agnes, huling salita na narinig ko sa kanila. Magkaayos, paano kami magkakaayos, hindi ko alam, hindi ko na alam yung gagawin ko, ang timang ko, wala akong puso. Bakit ngayon pa na nabuntis ko si Morena, at si Morena yung babaeng may kasalanan nitong lahat, ang timang ko, ang bobo ko,
mas pinaniwalaan ko pa ay Morena na yun kesa kay Agnes, sa babaeng mahal ko. Oo, mahal ko siya. Hindi ko lang maamin sa sarili ko kasi naalala ko yung nakaraan. Nasasaktan ako pag naalala ko yun, kaya nagagalit ako. Naputol ako sa pag-iisip nang biglang tumabi sa akin si Quintin. Dude, lalim ng iniisip ah. Tiningnan ko lang siya. Tantanan mo ko, wala akong panahon para makipag-usap sa'yo. Tumingin ako sa dance floor, at may nahagip ang mata ko. Bakit andito siya at nakikipagsayawan pa sa lalaki, yung kamay ng lalaking yun kung saan-saan na nakakapunta. I'm gonna kill that bastard. Dude, ang hot, agad-agad akong tumayo sa inuupuan ko at lumapit sa kanila. Sinuntok ko ng sinuntok yung lalaking nakapulupot sa kanya, yung suot niya halos makitaan na siya. Agnes, bakit ka ba nagkakaganito? Ano ba Raven, pagkatapos kong puruhan yung lalaking yun, hinatak ko na si Agnes palabas. Ano ba, bitawan mo nga ako, hindi ko siya pinakinggan, nang makalabas na kami sa bar na yun agad ko siyang ipinasok sa kotse ko. Pagkasakay ko dun ay agad ko itong pinaharurot, hindi ko akalaing makikita ko si Agnes na ganon, naiinis ako na may ibang humahawak sa kanya, naiinis ako. Nang makarating na kami sa bahay ay agad-agad ko siyang hinila paakyat sa kwarto niya, hinarap ko siya. Ano bang ginagawa Agnes, ha? Ako bang nangyayari sa'yo at bigan yan yung suot mo? Hindi ko mapigil ang hindi mapasigaw, seeing her with other guy like that. Anong ginagawa ko? Hindi mo ba nakikita, flirting with that guy, dancing and then after that we are having affair, hindi ko na siya pinatapos at agad ko siyang tinulak dahilan para mapahiga siya sa kama. He pushed me, dahilan para mapahiga ako sa kama. I shocked when he started to kiss me. He bit my lower lip and I felt his tongue knocking mine. I moaned when he bit my lower lips, his wet kiss going down to my jawline down to my neck. Dinilaan niya ito at nag-iwan ng maliit na marka. The next thing I knew is he gentle unzipping my dress, and unhooked my bra and then he kissed me again on my neck. Nanlaban ako pero mas malakas siya, wala na kong nagawa. His wet kisses down again as he reached my chest, dinilaan niya ito na tila gutom, minamasahe niya, sinisigaw ko ang pangalan niya, sobra ang saya. Agnes, nagkatama ang mga mata namin, halo-halong emosyon ang nakikita ko dito. Pakiramdam ko ay matigas na siya doon, he pulled down my underwear, spread my legs and he slid one finger and started to move. Napaungol ulit ako, can't help it, gusto mo, tanong niya, tumango lang ako, hinugot niya ang kanyang daliri at inilipat ang kanyang ulo sa aking kaibuturan, Raven. Agnes, he said, when he felt me come on his mouth, I want more, tinitigan niya ako at paminsan-minsang binibigyan ng halik sa lobby parang may gusto siyang sabihin. Napapikit na lang ako nang maramdaman kong may tumutulo sa pisngi ko. Magmumulat na sana ako pero inangkin na niya ulit ang labi ko. Hindi ko na malayan na he is now fully naked. I saw his big, I blushed when I saw it. You're blushing, he said. Tinitigan ko siya, nag-uusap yung mga mata namin. Can't wait anymore, he playfully said and chuckles, then he positioned on top of me and he tried to enter me. Ngunit, you're still a virgin, halos bulong na sabi niya, ngayon alam na niya. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry wifey, I'm sorry, sabi niya habang umiiyak. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. He also called me wifey again. Pero natiis ako, nagagalit, hindi ko na alam, tuloy mo lang, sabi ko, with my cold voice. Sigurado ka ba? He asked. Tumango lang ako, he just smiled and said, I will be gentle, hindi na lang ako nagsalita. I felt pain when he slowly entered me, tears fell from my eyes, he saw it, dahilan para matigil siya sa ginagawa niya, he kissed my eyes and my lips. Tiningnan ko lang siya, Raven just go on, don't mind me as you said when you and Morena doing the same thing, nagulat siya sa sinabi ko, wala akong pakialam, ipapaalala ko sa kanya yung mga kagaguhan niya. Wifey, sabi niya at bago niya ako pinasok hinalikan niya ako sa lobby ko ng buong pagmamahal. Love, hindi pwede. He gentle entered me and the next thing I know is I felt his fully length entered me. It was hurt but feels good. He didn't thrust in first when I feel that I'm okay. Move,
I said, and with that he slowly thrust him. He also moaned, "You can hear." Isang maikling halik lang. "Tight wifey," sigaw niya. Itinulak niya pa rin ang labis na kasiyahan. One last thrust, and with that I felt myself come and he also explode inside me. Pareho kaming hinihingal nang marating namin ang climax namin. He collapsed on my top and said, "I'm sorry wifey, I'm sorry, sorry." Nagpanggap na lang ako na walang narinig at natulog na. I'm tired.